Naghanap muna kami ng kawayan at saka kahoy na gagamitin namin. At dito nga pala kami magtatayo ng tangkal. Nag-prepare na kami ng mga patpat na gagamitin namin sa kulungan. Nang maitayo na namin ang mga kahoy, sinahigan na din namin ito. At ito na nga po nung matapos na namin sa higan. Sunod na namin ginawa yung mga paggagawa ng dingding na gagamitin namin. Kailangan kasi namin ng 4 na dingding. At dahil nga kulang kami sa kahoy, ito na lang yung ginawa niya. Kung gusto nyong gayahin yung diskarte, ganito lang naman ang gagawin. Gumawa lang kayo ng 4 nito at makikita nyo din kung paano nyo to i-assemble. Kailangan nga palang baliktarin nyo yan para maikilunin nyo yung mga pako at para hindi siya matanggal. Kasi sa bandang huli, matatanggal yan kapag medyo tuyo na yung kawayan. At ito na nga po yung pag-assemble ng mga dingding. Yan, pinagtapat-tapat niya lang yan. Tapos papakuan niya na yan at lalagyan ng kawad para hindi maghiwa-hiwalay. Ipinako niya na din yan sa kahoy para pampatibay na din. At makikita ninyo, ganito na po yun kapag natapos niya na. Kailangan siguraduhin nyo na matibay yung pagkaka-assemble nyo ng mga dingding. Ganito na din yung gagawin sa harap. Kaso nga lang mas maliit kasi kailangan pa natin maglagay ng pinto. Ganon ulit, papako-pako nyo lang ulit yung mga patpat. Depende na din sa inyo kung gaano kalaki yung pinto na gusto ninyo. Kapag okay na, pwede nyo na din siyang ipako dun sa mga ginawa nating una. Ganito na po siya kapag natapos na. Kulang na lang dito ay pinto at yung pangbubong natin. Sa tingin nyo po, okay na po kaya itong ganitong kulungan? Susunod na nga pala niya dyan yung paggawa ng lagayan natin ng bubong. Yan yung pampatibay sa ating tolda. Kasi tolda lang po yung gagamitin natin. Dahil nagsisimula pa lang tayo sa ganitong negosyo, ito na lang muna yung ginamit namin para hindi masyadong malaki yung magagastos namin. Kailangan muna naming malaman kung magkano kikitain namin kaysa naman gumastos kami agad ng malaki. Nilagay na din pala niya yung ginawa niyang pinto dyan para maayos niya na din kung paano niya yan lalagyan ng lock. At sinunod na din niya dyan yung kanyang tolda para sa aming pambubong. Ito na lang muna yung mga ginamit namin. Pag makita namin na maganda yung kita, tsaka na lang kami magpapalaki ng mga lagayan. At pwede na rin kaming bumili ng mga yero na pambubong dito. Sa una, ganito na lang muna kasi nga hindi pa natin alam kung paano ang daloy ng negosyong ito. Kasi first time lang natin to susubukan. Hindi nga pala namin yan ipinako. Takar lang po yung ginamit namin dyan para hindi yan malipad ng hangin. At sa tingin ko, parang mas matibay talaga yung takar. Kasi sa mga gilid lang namin nilagyan para hindi tumulo kung sakali na uulan. Okay na po yan. Salamat nga pala sa inyong panonood ng aking video. Pa-like and share na din po at mag-comment kayo kung anong magandang gawin natin sa ating mga alagang siso para mabilis itong lumaki at maging malusog ang mga alaga natin. Thank you!